Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga.
umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Zone, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa akin at makikinig, makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't... Sige, babatiin ko muna, Josa, itong ayun. Hindi na. Naku, isang karangalan tayo pinapanood ng mga kasamahan natin sa... Kuya Daniel J. Manalastas. Magandang hapon sa inyo riyan Oo, nanonood sila ngayon dyan sa IBC Channel 13.
At naka-order na raw naka-order na ba si Ma'am Amy Dizon ng dinner? Dinner na Ma'am Amy ha. Diretso na raw ninyo, wag lang merienda. Diretso dinner na. Magpapakain daw po kayo, sabi ni Daniel eh. Ma'am Amy ha. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsiservisyo rin sa bayan. Sila Ma'am Amy at sila Boss Daniel Manalastas dyan sa IBC 13. Thank you. Salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po. Si Governor Helen Tan ng aming pong minamahal na lalawigan sa Quezon ay akin muna po uling kakausapin sapagkat marami pong mga aktibidades, walang tigil, walang humpay sa pag-iisip kung paano po pagagandahin at pauunlarin pa ang aming lalawigan. In fact, January 29 to 31 ay meron pong gaganaping tulay sa progreso at iti mapaghuntahan namin ni Governor. Gob, magandang hapon po sa inyo. Si Henry Uri po ito. Hi, Sir Henry. Opo. Afternoon. Magandang hapon po. Nandiyan po si Ma'am Karen. Si Ma'am Karen po ay nasa Cebu at may inaatinihan lang pong isang may kaugnayan sa Foreign Affairs po at siya po ay naroon ngayon. Ma'am, napatawag ulit kami sa inyo sapagkat ano ho ba itong tulay sa Progreso 2026 na kilalahukan din po ng lalawigan ng Quezon? Ano yan? Initiated po yan by my office, the provincial government. Opo. Ano yan, sir? Bridging program between local government units and national government agencies, which I started noong 2014 nung nasa Congress pa ako. And then nung naging governor ako, in-institutionalize ko kasi nakita ko yung benefits sa mga municipalities. So it's a 3-day event kung saan lahat ng mayors ay in-invite natin. Opo. And then lahat ng national government agencies, yung mga regional directors and provincial directors nila na counterpart ay inimbitahan natin. And then nagpe-present yung national government agencies ng kanilang programs and projects for Quezon, no, and their respective municipalities. Wow. And then, after that, magkakaroon ng forum and then one-on-one sila na consultation wherein yung mga parochial concerns nila with different agencies, no, ay na ipipresent nila and na-discuss nila, no. So, yeah, 2 days po kami na ganyan, and we've invited the national government agencies. So positive naman, well attended po, nag-respond yung mga agencies natin. And yeah, so okay naman po. Opo. Ito hanggang bukas pa, ano ho ma'am? Yeah, so tomorrow naman para magra-wrap up na kami, then na po ng bawat isa. Yung yesterday and today po yung whole day katatapos lang namin with the agency. So happy yung mga mayors natin kasi instead na iisa-isahin pa nila yung mga ahensya ng national government, in one room, nandun na sila lahat, and then umiikot lang sila sa mga table wherein nakaka-one-on-one nila and nabibring up nila yung mga concerns nila. Opo. Pagka ho ba may ganyan, ma'am, yung mga proyekto na po pwede pong mailapit doon sa mga regional offices and national offices, mas napapabilis po ito, ano ho? Sapagkat yes. Nagiging oriented sa proseso yung mga mayors lalo na. Yes. Opo. Lalo na yung mga bagong mayors po, no? So, natututunan nila ano ba yung mga opportunities para sa bayan nila na tulong ng mga agencies, no? Like DA, BIFAR, DOLE, TESDA, DTI. And then, ganun din, nakakapag-pass sila ng mga resolutions of request, no? Or, halimbawa, may mga existing silang project ang mga national government and may issues ang mga mayors doon sa
paggagawa, sa disenyo, sa mga delays, doon na na-address, no, ng mga agencies, no. So after noon, babalikan nila sa mga bayan-bayan, bababa ang tao ng ahensya, pa-follow up na lang, tututukan na lang, no. So ako naman, bale ako, just linking them kasi gusto ko matutunan ng mga mayors yun. Opo. So that directly sila na ang nakikipag-ugnayan sa mga agencies. So parang hindi ka umaasa lang sa congressman or sa governor. Sila mismo matuto na, ganito pala, may ganito palang programa yung DTI, for example, yung Small Business Corporation, yung mga MSMEs natin. Opo. Alam nila paano makakapag-loan yung mga MSMEs, yung process, requirements, things like that. Tapos ma'am, yung mga mayor na lang ang pwedeng mag-cascade na lang o magdala sa mga barangay chairman, sa mga kapitan. Sa mga sector. Sa mga sektor. More or less sila na po yung nag-bring up niyan. Not necessarily yung mga kapitan. So, bit-bit na nila yung mga concern sa bayan nila. And then, dinadala na nila. Sila na rin yung magpa-follow up doon. No? Babantayan na lang nila para doon sa follow-up kung naisama ba sa budget. So, yung purpose po ng ginawa namin today and yesterday ay in preparation for 2027 budget. Apo. And then, na ma-ensure nila na baka naman na-include itong concerns na to. And then, yung review of the previous and current na ini-implement na programs and projects of different agencies. So, yun po yun. Ma'am, yung ating mga kababayan namang nakikinig at nanonood, marahil lalong tataas ang kanilang pamamag-asa at lalong mabubuhay ang kanilang pong pananalig sa inyo sa mga LGU natin sapagkat nairekta na ninyong nadala sa harap nila yung po pwede mga proyektong maibababa sa ating mga kababayan. Baka lang ho ang iniisip, baka naman ang iniisip ng ating mga kababayan ay baka isipin nila mabilis. Bukas makalawa, meron na. Opo. Sir. Oo. Kasi alam niyo naman yung budget process, no? Ano yan, nagdadala tayo sa agencies. Sila din ang nagsasubmit sa mga central offices nila. Opo. And depende po kung alin doon yung mapapasama pag naglabas po ng President's budget, no? And then dadaan pa rin sa deliberation sa Kongreso. Minsan nga po, nandun na po sa NEP, nawawala pa eh. Ibig sabihin, hindi pa rin assurance hanggang sa lumabas yung General Appropriation Act. Yun yung sigurado, although may mga kaso na rin tayo in the past years na meron mga for later release, hindi na na-release talaga. So, ang importante po is nalalakad nila, napapollow up, natututukan, yon. And aware yung bottom-up budgeting po yung... At mahalaga rin, ma'am, yung nakilala ni Mayor, si RD, si Yusek, si Asek. Kilala nila, may Yusek, mabilis yung kanilang coordination at kung maghanap man ng tao, masasagot agad nila kung ano nangyari halimbawa dun sa ine-expect. Baka kasi biglang mayroong... napabalita na magkakaroon ng health center, magkakaroon ng dispersal ng mga hayop, tapos biglang hindi na nag-materialize. Yun pagkaho ganun, mayor to regional director na magkausap doon. Opo, yung mayor po siya regional director. Ako naman, pino-consolidate ko lahat ng concerns nila. So that whenever I meet with them, na follow up ko sa kanila, na-update ako on the status. So, usually, yearly naman po yung agencies pumupunta sa governor. Nagsasubmit po sila ano yung mga programs and projects for Quezon Province. No? And then, of course, at least aware ako na merong ganito, sa bayan ganito, sa barangay na ganito. Opo. Ma'am, kumusta naman ang kwan? Kumusta naman po yung...
feedback sa mga mayor? Ano ang kanilang I'm sure they are happy, but paano nila daw po, paano yung execution ng kanilang mga natutunan at nalaman? Well, they're very happy, very positive na yung may bagong mayor na tuwan-tuwa siya. Opo. Meron namang comebacker na mayor na first time nila, but yung mga nakasabay ko in 2022 tsaka yung nanggaling sa distrito ko, sa 4th District, aware na sila dyan kasi ginagawa ko yan since 2014. And hindi ko naman to gagawin continuously kung walang positive outcome. Opo. No? So, nagmamatiri, may mga, if not 100%, may pakinabang naman sila na nakakahingi at na-address yung problema na inilalapit nila. At least ito, para doon sa mga nakikinig nating mamamayan po ng buong lalawigan ng Quezon, unang nangyari po ito na dinala ninyo yung mga mayor, pinagtagpo ninyo with the government heads and undersecretaries. This is the very first time na nangyari po ito. Ay, hindi po. Ano po, ginagawa ko na po ito. Hindi, I mean kayo, this is only happened because on your leadership. Yes, according to them. According to them, meron, like kanina, merong isang RD na galing siya sa ibang region. Nagulat siya and na-appreciate niya na ganito yung ginagawa ko sa Quezon. So, ang comment niya, sobrang sa kanila, sa agency, beneficial and helpful din yung ganito na hindi na nila kailangan puntahan yung malalayong bayan para makausap ang mayor. Nasa isang kwarto lang, nandun na, parang naikot mo yung buong Quezon kasi nakausap nila yung mayor. So, basically, na-appreciate nila yung ganong klase ng communication and coordination between them and the local government unit. At siguro magandang template po ito. Doon siguro sa iba pa nating mga LGUs, magandang template po ito. Baka sakaling po pwede ninyong gayahin ito kay Governor Helen po na ito. Ma'am, maganda po siya na gawin ng ibang provinces also. Dahil nga ito'y paglalapit ng kinatawan ng LGU at saka ng mga nasa national government agencies para mas mapabilis ang daloy ng serbisyo. Ma'am, ang ginagawa ko, Sir Henry, sa mga mayors, bawal po ang representative. Kailangan sila yung matuto, sila malaman nila, nakakausap nila. So ayoko po nung papupuntahin si ganito, papunta sa ganon. So ang policy ko po dyan, kung di sila makakapunta, then bala na silang pumunta sa mga agencies. Bawal po yung representative. So lahat naman dumating? May dalawa lang na hindi. Alright. Okay. Ma'am, kami mangungumusta na rin doon sa inyo pong naging pakikipagpulong sa mga consignor para po doon sa pagsiguro naman ng sustainability and availability ng ating mga gamot para sa ating provincial hospital network. 15 Quezon. Opo. Kasi yung ano po yan yung naging strategy namin, yung consignment policy, yung gumawa po kami ng ordinance to address the gaps nung pagkukulang. Kasi syempre, sir, sa budget, sa general fund, yung pambili naman po ng gamot at mga supplies sa hospital, hindi po yun kayang tumagal ng hanggang December 31, no? So, yung consignment ay isang strategy kung saan wala naman pa kaming pondo na available, nakakakuha kami ng gamit na, pero to follow yung payment namin. At yung kinukuha namin, pinoprogram po namin doon po sa PhilHealth reimbursement po namin. PhilHealth income ng mga hospital. Yung food income po. So, nakikita namin and then binibill lang po nila kami based on the consumption ng mga pasyente, no? So,
Okay naman po. Nakipagpulong ako kasi may mga gaps pa rin. Issues doon sa supply chain. And I want to address that. Nasaan ba yung problema? So, pinagharap-harap ko sila to refine the policy. Opo. Yung process flow. So far, okay naman po. But ako kasi, syempre, medyo ayoko nung merong nawalan kasi meron pa mahaba pala ang requirements namin, things like that, or kailangan pang dumaan dito, so tumagal, things like that. So we need their feedback. Yan po ma'am ay para doon, katugunan po yan doon sa inyo pong ipinatutupad na dapat pag na-ospital ka sa mga ospital ng lalawigan under sa pamamahala po ng inyo pong tanggapan, ay wala yung mga na-ospital na alalahaning baka hindi sila makainom ng gamot, wala silang ibibili ng gamot, sapagkat dyan ho nang gagaling yun pong mga libreng gamot na nakukuha nila. Opo. Basically, yung gamot na kailangan sa hospital ay malaking bahagi po noon sa consignment po ang nagsusustain noon to make it available. No? Nandun po yun lahat. No? Naka-identify both dyan at saka po sa yung mga laboratory, mga examinations, blood exams, yung mga reagents. Yan, dyan po namin kinukuha yung pang-suporta na ibibigay po at nakukuha namin sa mga consignors. Opo. At kaya yung ating mga kababayan, wag uling mag-aalala at wag siguro magdadalawang isip na pag sumakit ng tiyan, sumakit ng ulo, may problema, ay magpadala sa mga ospital na nasa pangangalaga po ng provincial government sapagkat wala nang babayaran, may mga gamot pa silang tsak na iinumin. Opo, yung kung mga kinukuha naman natin indulgent eh. Opo. So kung outpatient po yan or inpatient, piniprovide po ng hospital. Alright. So yun, at least para ho sa ating mga kababayan nakikinig ngayon at nanonood, check na ho naman na ito'y naranasan na ninyo, patuloy pa ninyong mararanasan yung igaya ng pagpapagamot sa atin pong mga provincial and municipal hospital. Ma'am, may meron daw pong isa uling donasyon ang I think San Miguel, kung di ako nagkakamali, sa ating ospital na nais nating maaring mapasalamatan. Ano ba yung yun, ma'am? Ano ba yung na-donate ulit sa atin? Apo. Ano po yan? Parang I think isang machine where you can do ultrasound, you can do echo, pwede pong to the echo, no? To the echo, pwede rin pong mag-duplex scan, pwede rin po yung carotid, yun. So, dahil mga dinatnan ko po naman ay mga gamit na pasira-sira na. Opo. No? So, we're thankful to San Miguel Foundation na natulungan kami doon sa equipment na yon. Meron na po kami noon, but yung volume po kasi ng patients in QMC ay hindi po pwedeng iisa lang kasi grabe po ang pila. No? So, at least and also yung services na wala pa kami, like yung duplex scan, wala pa po kami noon. Ang dami po natin, yung mga diabetic po natin, kailangan po natin yan. So, dyan po nalalaman kung kailangan bang putulin o kaya pang i-save. So, yun po. Malaking bagay po sa amin yun. Kaya salamat kay Ginoong Ramon Ang, ma'am, at sa San Miguel, San Miguel Foundation. Marami na po silang naitulong. Pero ma'am, siguro samantalahin na namin para uli sa ating mga kababayan dyan sa Quezon, sa ating ospital dyan sa probinsya, yung kung hindi man kumpleto, ay marami ng mga equipment kaysa sa dati na mayroon tayo ngayon. Ay, opo. Kaya malaki na po ang improvement natin, at least dun sa QMC, no? Other hospitals po, nagdagdag. May mga dagdag na po tayo. Mga nag-back down na po, palitan ng bago. But
di namin po nasasabay-sabay. So, naka-program kami yearly yung aming ipoprocure. Di naman pwedeng hingin lahat kasi yung gano'n. So, bulk of it, funded pa rin po ng provincial government, pero marami na po tayong improvement na nagawa. Oho. At yung mga hindi nakakarating sa probinsya, may mga munisipyo na maayos na po yung mga ospital. Yung yes po, yung hospital po na pinapatakbo ng provincial government. Meron po tayo yan. 14 po yan plus Quezon Medical Center, provincial hospital po natin. Kanya lang siguro, kailangan din po laging maunawaan ng ating mga kalalawigan na sa dami ng nagkakasakit, sa dami ng mga nagkakaproblema sa kalusugan, ay puno po tayo. Laging puno at siguro na may maiintindihan. Ma'am, kami hihingi na sa inyo rin ng kaunting advisory. Pagkat yung Nipah virus something ngayon mainit na usapan. Baka meron kayong paalaala bilang aming doktor at gobernadora dyan na rin sa ating mga kalalawigan ng Quezon. Baka may mga nag-aalala na rin ako. Ano ho ba ito? Magiging COVID ba ito? Ganyan rin? Hindi naman. Yung day ng transmission siguro. Kasi ito, doon galing din sa hayop, no? Although, I asked my PHO kung ano ba to, noong 2014, naging mabigat na problema, no? So may case, I believe, sabi niya, as far as you know, noong 2014. So siguro kailangan lang natin maging vigilant. Opo. So Henry, basta po you think may nararamdaman ka na kakaiba and you feel sick, lagi pong ang best gagawin ay pumunta po sa doktor. Yung pinakamalapit po na doktor and consult. Hindi nagsi-self-medicate po, no? So, yun po. And then, kasi kami, like sa Provincial Health Office, hindi naman namin malalaman kung hindi po nagre-report, no? So, ayaw natin mabulaga katulad ng COVID na hindi tayo handa. And then, nung marami nang nagkasakit at may namatay, sakalang tayo natakot, sakalang tayo nag-report. So, we hope na natuto tayo during COVID time. So, may matindi rin po kayong monitoring at kautusan na maging vigilant. Meron po yung ating epidemiology unit sa province at sa mga munisipyo. May advisory naman po ang DOH dyan. Tsaka lahat po ng mga communicable diseases on a daily basis po natin. Reported po naman yan sa ating epidemiology unit. At tsaka ma'am yun, di ba, yung pagsusuot ng mask, yung we still practice that no? But you think makakahawa ka, be responsible enough na ikaw na yung nag-initiate ng precautionary measure, no? Hindi na kailangan sabihin. That's one of the supposed to be lessons learned from the COVID pandemic. Opo. Ma'am, yung bang inyong dating kautusan na kailangan na mag-mask, huwag kahalubilo sa mga... ano na po yun? Basically, niliwagan naman po namin that still encourage for everyone to wear it whenever needed. Ayan, lalo na kung uubo-ubo, may sipon. Pupunta sa mga... sa capital practice na po nila yon. Ayan. Sa mga hospitals talaga naman nakamask sila. No? So, parang hindi na rin nawala sa kanila yung practice of wearing mask. Although, before pandemic, hindi naman talaga nagbamask ang karamihan sa hospital. Pero every time na umiikot ako ng hospital, nakikita ko the staff are wearing their mask. And then, tsaka ngayon, ma'am, sa dami ho ng may flu, yung lamig. Sobrang lamig din dyan sa atin sa Quezon. So, tumataas din yung mga nagkakaroon ng flu virus. Kaya, so yun po, yun din paalala po ninyo, mag-mask, huwag makikihalubilo kung may sakit na at kung maaari ay bantayan, mag-report. Magkonsulta po, magkonsulta. Pag kailangan tingin nila, kailangan na nila ng
ang doctor, more or less, alam naman nila yan yung kakaiba yung nararamdaman nila. Alright. Ma'am, salamat po ulit ng marami sa inyong pong pagbibigay impormasyon sa ating mga kalalawigan. Thank you so much. Apo, salamat. Happy weekend po. Happy weekend, ma'am. Si Governor Helen Tan, ang amin pong mahusay at masipag na gobernadora sa Quezon. Kita ninyo yon na siguro marami naman, may iba nakakaisip, pero kung sakaling hindi nyo pa ho naiisip yung idea ni Governor na lahat ng mayor dalhin sa isang lugar tapos imbitahan lahat ng mga regional directors, provincial directors, secretary ng mga government agencies para yung mga mayor ay ma-orient, makilala at maturuan with all due respect dun sa mga marurunong na kung paano ho ang proseso ng burokrasya, paano ho ang proseso ng pagre-request ng ganito, paglo-loan sa ganito, paglapit sa mga ganito kapag may kailangan po yung isang barangay chairman at yung mayor, napakaganda po niyan. I think it's a good idea na every governor and mayors can adopt in their respective municipalities and provinces. So very nice. Thank you so much, Governor. 6:06 na po ng gabi. I'm Henry Uri. We'll be right back. Ang oras